Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nung naungkat ang issue ng mga bank accounts, yun yan eh. Ha? Nung naungkat, ngayon halos magkatabihan si Trillanes sa kasi nitong 2025 yan mga kabunyog, nitong 2025 yan, yung hearing sa Quadcom. Nung napag-usapan yung mga bank accounts, inungkat na naman ni Trillanes, nagalit si Digong, babatuhin siya ng mic, oh. Nawala yung temper. Ha? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang noon kasi walang amlak na magkukumpirma na totoo yung sinasabi ni Trillanes. Ay ngayon mayroon na eh. Nandun yung amlak kanina. Magaling yung ginawa ni Congresswoman Laila. Tinanong mismo yung amlak habang nandun pa kanina. Oh, yun ang magaling doon, di ba? Tama yung strategy ni Congresswoman Laila de Lima, ha? So, sa ngayon, ano nang mangyayari? Ayan, vindicated si dating Senador Sani Trillanes. At sabi ni dating Senador Sani Trillanes, salamat naman at yung matagal niya ng inimbestigahan na mga katiwalian ng Duterte, hindi lang ni Digong, kundi pati ni Sara, pati ni Manscarpio, buong pamilya, matagal niya na daw yung ini-expose, hindi naman daw binibigyan ng atensyon. Sa totoo lang, isa pa sa dapat ditong pasalamatan ay yung dating overall deputy ombudsman na si Melchor Arthur Carandang. Alam nyo, nung ini-expose ni Trillanes yan, panahon ni Duterte noon, presidente si Digong noon, ini-expose siya ni Trillanes, katulong niya noon ang dating overall deputy ombudsman na si Melchor Arthur Carandang. Pinatunayan mismo ni Carandang, ombudsman siya noon, deputy ombudsman, na totoo nga yan. Yung mga sinasabi na yan ni dating Senador Sani Trillanes ay mayroong batayan yan kasi hawak na namin ang records galing sa AMLAC, sa Anti-Money Laundering Council. Kaya lang, nang ini-expose na yon ni Carandang, pinasibak ni Duterte kay Martires. Kasi yung si Martires na ang ombudsman, sinibak si Carandang. Kawawa nga yun eh. Pinagpilit yun, dishonorably discharged. O dahil dishonorably discharged, hindi niya makiklaim yung pensyon. Hindi niya makiklaim yung mga retirement benefits. Kawawa yun si Carandang. Anyway, ngayon, naipapakita na ngayon na yung mga sinabi ni Carandang at ni Trillanes, totoo. At ang nagpatunay mismo kanina, yung AMLAC na nandun kanina, yung Anti-Money Laundering Council Executive Director. Kaya in-interview si dating Senador Sani Trillanes matapos ang hearing kanina. Sabi niya sa media, nagpapasalamat ako na finally vindicated ako. Noon kasi parang walang naniniwala sa akin. So ngayon, naniniwala na ang taong bayan, mga kabunyog, sabi niya. At sana tuloy-tuloy na ito. Kaya ang sabi ni dating Senador Sani Trillanes, sana wag nang makabalik ang mga Duterte. Kasi nakita naman natin kung ang kanilang kasamaan, ang kanilang katiwalian. Yung sinasabi nilang mahirap sila, hindi totoo yun. Yung sinasabing malinis sila, hindi totoo yun. At ang kanilang yaman ay galing sa katiwalian, may galing pa nga sa illegal na droga. Pinakita ni Trillanes yan. Kaya sabi ni dating Senador Sani Trillanes, sana magising na ang taong bayan na wag nang makabalik ang Duterte. Kaya nga daw siya, sabi niya, dapat ang oposisyon at ang administrasyon, ang pinklawan, ang kakampings, ang third force na sinasabi ni Trillanes at saka kahit ang administrasyong Marcos ay magsama-sama kahit yung grupo nila Pacquiao, nila Isko Moreno para matalo ang Duterte. Kasi sabi niya, hindi na dapat makabalik ang Duterte. Kita nyo naman. Kita nyo naman. Alam nyo kami ni Trillanes, mga kabunyog, magkaibigan kami niyan. Kita nyo naman kami, pareho kaming lumalaban para sa bayan. Kami ni Trillanes. Yan, tingnan nyo yung picture namin. Yan. Yan. Laban. Hindi naman kami ganyan. Laban. Fight. Kita nyo? Guest ko si Trillanes sa Monday. Abangan nyo 8:30 PM. Mga kabunyog. Pag-uusapan namin, ano nang dapat gawin natin? Ano nang dapat gawin? Kasi sabi ni dating Senador Sani Trillanes, dapat tuloy-tuloy na to. Nasimulan na natin, nakita na ng taong bayan,
na ang aking pinaglalaban ay totoo. Sabi niya, sana tuloy-tuloy na. Kaya yung Magdalo, ang Bunyog, magkakasama. Kanina ang Bunyog nandun sa nandun sa Kamara, sa House. Nagrally kanina ang Bunyog. Ang panawagan ng Bunyog, Duterte panagutin, Sara impeach now. 'Di ba? Habang hirap ang bayan, Sara Duterte nililimas ang kaban. Nakita nyo kanina yung mga kabunyog? Nandun kanina. Kaya tuloy ang laban. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, sana sa mga nangyaring ito, ay mamulat ng ating mga kababayan. Kung mayroon man dyan anya na ayaw maniwala, kulto na anya yan, kulto, hayaan na sila. Ang importante, unti-unti, ang marami nating kababayan ay namumulat na. At sa totoo lang, sa nangyari kanina, na maraming nabunyag. So, sana sa nangyari kanina, magising na ang ating mga kababayan. Yun naman ang hangad ni dating Senador Sonny Trillanes, na yung kanyang mga pinagsakripisyuhan, panahon pa ni Duterte, lumalaban na siya. Panahon pa ni Duterte, hindi siya natakot. Panahon pa ni Duterte, na imbestigahan niya na yan. Yung mga bagay na yan, alam niya na yan. Kaya lang, hindi yan noon pinakikinggan. At kahit na nung parang tinitingnan si Trillanes na trililing, sabi ng mga DDS, trililing, sundalong kanin daw. Pero ngayon, nabindicate siya. Kahit ang mainstream media, ang mga balita kanina ng mainstream media, Trillanes, vindicated. Yan yung balita kanina ng mainstream media. Tingnan nyo yung sa Inquirer. Ano bang balita? Di ba? Trillanes, vindicated. AMLAC confirms Sara Duterte's transactions. Kaya nakakatuwa naman na saludo rin tayo dito kay dating Senador Sonny Trillanes. Mga kabunyog. Kaya tama lang 'yon na natuwa kanina ang mga tao. Ang maganda kasi kanina, habang nagsasalaysay si Trillanes, nandun pa ang AMLAC. Kaya yung mga sinabi ni Trillanes, pin-confirm sa AMLAC, sa Anti-Money Laundering Council Executive Director. Sa pamamagitan noon, lumalabas, yung mga sinabi ni Trillanes ay hindi kasinungalingan. Kasi kung nagsalita lang si Trillanes doon, wala yung AMLAC, sasabihin na naman niya ng mga DDS, hindi, hearsay yan. Kasinungalingan yan. Ay, nandun kanina yung AMLAC . Tinanong ni Congresswoman Leila de Lima, paki-confirm nga sa records ninyo, sa AMLAC, kung itong mga pinapakita ni former Senator Trillanes ay totoo. Yun, sabi ng AMLAC kanina, yes po, confirm. 18 na pinakita ni Congresswoman Leila de Lima, 18 din confirmed ng AMLAC. Kaya yun kanina, vindicated. Anyway, mga kabunyog, so sabi kanina ni dating Senador Sonny Trillanes, sana tuloy-tuloy na ito. At sana sa 2028, wag nang makabalik ang Duterte. Yan daw ang kanyang mahigpit ngayon na pinaglalaban. Okay? So muli ang imbitasyon ko sa Monday, 8:30 PM, guest ko si dating Senador Sonny Trillanes sa aking programa. Panuorin nyo, mga kabunyog, mga kababayan. So, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.